ang tres na napanood sa Viva Max Original Films na Tuhog at Sugapa. Please welcome Jessa Garcia. Please say hello to everyone, Jessa. Hi, hello po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. There you have it. You may now take your seat, Jessa. Up next is a handsome actor who we've seen in numerous films and series such as Win Highness Heart, the multi-awarded 2022 MMFF entry, The Leader, and the Viva Max Originals Haliparot, Lovely Ladies Dory Dory, Erotica Manila, High on Sex 2, and Halo Halo X. Let's give it up for Matt Francisco. Hi, mga kapon. Salamat po sa pagpunta. But di ba ka na dito sa kabilang side? Ayan na. Okay, nasa kabilang side ng chair. Okay, thank you very much. That was Matt. And also with us is one of Viva's newest actresses na siguradong dapat ninyong abangan sa series na ito. Napanood natin siya sa Viva Max Films na Sex Games, Star Dancer, and the series Shh. Please welcome Ara Alonzo. Ara, would you like to say a few words for everyone? Hello everyone! Good afternoon sa inyong lahat. Okay, that was Ara Alonzo. Next, we have a social media personality who starred in the Viva Max Original Films, Siklo, Boy Bastos, Adar Agan, X-Deal 2, Virgin Forest, Purificacion, Hula, Showroom, the series High on Sex, and Anna. Please welcome the popular social media babe, Rob Ginto. Let's give her a big hand, everybody. Hello po, good afternoon po sa lahat. Good afternoon po sa mga pares na nandito. Awan po. Alright, that was Rob. Up next, we've seen her in numerous Viva Max films and series such as Island of Desire, Ang Babaeng Nawawala sa Sarili, High on Sex, Boso Dos, and more. She also received praises for her exceptional acting performance as Sabel in the Viva Max film, Bata Pa Si Sabel. Let us all welcome VMX crush, Mikael Raz. Hi everyone, good afternoon, and thank you sa mga press na nandito. Let's all have fun today. Alright, there you have it. That was Mikael Raz. Up next, hindi naman magpapahuli ang isang award-winning actor whose well-known Viva Max projects are One-on-One, Virgin Forest, Sisit, Kaliwaan, Hosto, Sila Ay Akin, and the recently released Jabino. Let's all welcome Vince Rillion. Hello po, ako si Vince Rillion. Hello po sa press, magandang araw po sa inyo lahat. Hello po sa inyo lahat. Alright, there you have it. That was Vince, everybody. And last to complete our cast is a veteran and Gawad Urian award-winning actor, producer, and director. We've recently seen him in the hit shows Arabella, Batang Quiapo, Linlang, The Broken Marriage Vow, and so much more. To play a very special role in this series, please welcome the one and the only Mr. Ronnie Lazaro. Magandang hapon po. Sana nabusog na kayo at nabusog na natin ito. Maraming salamat sa pagdalo. There you have it. Kompleto na po ang ating cast. This time, may I invite everyone to please stand up for a photo op. And please step a little closer to each other para kasyang-kasya po tayo sa frame. Alright, this time, please face center. Gitna po muna tayo, harap. Okay, 3, 2, 1. This time, a little to your right, please. Sa ating mga vloggers naman. 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. This time sa ating press and media friends. Okay, 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. There you have it. Thank you very much. You may now take your seat. Alright, and this time we will now proceed to our Q&A, so please prepare your questions.
to our friends. And by the way, here's a little reminder, please refrain from asking insensitive, offensive, and personal questions. We will only entertain questions related to the series. We will be mentioning press names to be on standby mode, so please wait for your turn. Thank you for your cooperation, and now let's proceed on to our Q&A for first batch. Please do stand by. Mr. Mario Bautista of Showbiz Portal, June Lanin of Avante, Ms. Dalia Carvajal of Inquirer, Ambit Navos of Marites University, and Irvin Santiago of Bandera. Our first question will be coming from Mr. Mario Bautista of Showbiz Portal. Congratulations sa pagkakasali niyo sa project na ito. Bakit klaseng direct talking? Dapat nandun sa mo. May shoot po si Direct Dr. din. Ongoing. Ito ba? O tapos na itong issue? Tapos na po. Tapos na. Okay. Si Vince muna na nakakausap lang namin dito sa Japan. So, sabi dito, inararo mo sila lahat. Bali ilan yung inararo mo at sino-sino sila at bakit mo sila inararo? Yung una po, 6, 7 po, 6 or 7, hindi ko po sigurado eh. Sila yung inararo dito. And bakit? Kasi po, meron ako dito yung pinaglalaban. Parang, sa story po kasi nito, meron po akong kapatid dito 2. Ako po yung panganay. Kasi may mga kapatid. Isa si Rob, and then yung isa, hindi ko po natandaan yung name ng isang lalaking kapatid ko. Lalaking isa. Kasi si Rob. Yung Rob. Mukhang ano to, story dahil mukhang si Rob doon sa trailer ni-rate nung si Mac eh. So, yun ang pinagugatan nung Opo, pero magandang dulo may, basta yung magandang dulo nito, maganda rin po yung kwento nito. Maganda yung twist ng kwento sa dulo. Kung bakit ko nagawa araruhin sila. Pero yung mga inararo mo, magkakapatid eh? May magkapatid, may tauhan sa asyenda, katulong, parang ganun po. Parang lahat talaga. Oh. So, I will ask the rest of the cast, ano ang role nyo dito sa series? And anong ma-expect namin sa performance niyo sa series na ito? Let's start with Jessa. Ako po dito si Laika. Tatay ko po si Sir Ronnie dito sa movie na to. Then, ate ko naman po si Micaela po. Dalawa po kami ng ate ko na si Micaela na magkakagusto po kay Edgar, si Vince po. Then, yun po. Diyan sa series ngayon, parang natin na kita bago ka lang. Can you ask more something about yourself? Paano ka na-discover? Sinong na-discover sa'yo? Paano ka na-discover dito? Una po talaga, wala po talaga akong plano mag-Viva Max. Ang gusto ko po talaga is pumasok sa Viva Records po. Kumakanta ka? Yes po, kaya po. Nung pinakilala po ako ng kaibigan ko po na pumunta po ako ng Viva Office, then yun po nakita ko po si Boss B. Then nasabi niya nga po na mas bagay na po ako sa movie. Kaya ito na po yung pinasok po opportunity. So si Boss B mismo ang nag-alok sa'yo na mag-artista. Okay. Yes po. Si Ronnie Lazaro naman, paano ka na-discover? Wala po ako inararo nito. Paano na-discover? Mapapagkwentuhan. Hanggang alas 2 lang. Bali, hindi ka nakita ulit napanood sa Viva Max after yung ginawa mo kay Raymond Red ba yun? Di ba meron kayong ginawa? You mean John Red? John Red, Adarna? Oo. So then I did another one with Richard Somes in Sagada. Hindi sa Viva Max? Yeah, Viva Max din. Hindi pa napapalabas? Hindi. Labas na. Oo. Hindi ko yung napanood. Sanjo? Ikaw lang. Oo, napanood ko pala yun. Oo.
Skyly Versosa, di ba? I'm excited to see. I haven't seen actually even the trailer yet. The works of Topel Lee, kasi Topel is Direct Topel is my good friend also, family and all that. So gusto ko makita yung pagkukwento niya sa cinema. So excited akong binigyan ng pagkakataon maging part nito. So I hope yung kombinasyon namin lahat, yung chemistry, might work hopefully. Okay. So, si Rob naman. Bali ako po dito sa Erlinda. Ayun nga, kapatid po ako dito ni Vince. Bali, sa akin po iikot yung buong kwento ng Araro. But, Ronnie, ano ka pala? Ikaw yung may-ari ka ng rancho? Or Yes, ako yung farm? Very strict mother. Si Micaela lang. Ako po si Luisa, panganay na anak ni Tito Ronnie. And ayan, kapatid ko dito si Matt and si Chessa. So, mukha lang na, mukhang bunso, pero panganay ako dito. So, ayun, ang mabibigay ko sa inyo, si Luisa, isa siyang hasyendera. So, ayun, nangangabayo siya. Very chic, eleganteng babae. And, ayun, nagkagusto ako kay Vince. So, abangan na lang natin yung susunod. Credible ba na mas matanda ka kay Matt? Ano po? Credible ba na mas matanda ka kay Matt? Siguro, kasi po, nung nag-shoot po kami, actually at first, ako po yung, gitna. Pero nung nag-shoot na, pinalitan ni Direk. So, I think nagawa ko naman yung role ng pagiging ate here. Thank you. So, problema naman pabatain sa Pabatain siya. Matt, ikaw, papanood ka lang namin kay, yung kay Maui, di ba? Opo. Kontrabida rin ang role mo doon. Opo. So, dito kontrabida rin ulit. Malalaman niyo po. Malalaman niyo. So, ako po ay kinaganap na bilang si Leon. Ako po ay... Leon. Opo. Nag-iisang anak na lalaki ni Don Luis. So, kapatid ko po yung mga inaralo ni Edgar. Ayun po. Okay, and the last one, si Ama. Ako po dito si Rosalia, probinsyana, nakababata ni Edgar na in love sa kanya. Yun po. So, good luck. Sana mag-hit itong series ninyo. I will give the chance to others to ask the question. Thank you very much. That was Mr. Mario Bautista of Showbiz Portal. Up next, we have Julan Ambabante. Yes, good afternoon. Yeah. Si Rob, kausap ka natin kanina. Siyempre, tinanong ka namin kung kasi nagbida ka na, pero this time, parang pumayag kang mag-support kay Micaela. Yes. Kay Vince. Nakakatuwa na wala sa, wala sa isipan mo na, bida na ako ayaw ko na mag-support yan. Para sa iba, para marinig din na, bakit pumapayag ka pa rin to do supporting roles kahit nagbida ka na? Para po kasi sa akin, hindi naman po importante maging bida o hindi. Ang akin is gusto kong ma-explore kung ano yung mga hindi ko pa nagagawa, kung ano yung mga hindi ko pa nagagawa na ibang roles. Kaya hindi naman po sa akin importante maging bida o hindi. Ayun po. And syempre si Micaela and Vince, natouch pa kayo na kahit nag-ibida na si Rob, nag-support pa rin siya sa inyo. Opo, syempre. Ako dito si Ate Rob. Noong una kasi nagkakilala kami ni Ate Rob sa workshop. Nung nag-sign kami sa Viva. So, sabay kami ng workshop. And mas nauna talaga siya sa akin na magkaroon ng mga bida roles or malalaking role. And sobrang heartfelt lang na may mga actor talaga na hindi nila iniisip yung estado nila sa isang role, kung support man sila or bida. Yun yung maganda sa mga nakakasama ko sa Viva Max. Kasi hindi ganun yung tingin nila sa silang parang working actor, ganun. Tsaka hindi naman po basehan
yung character para masabi na magaling ka, na mahusay ka, yun po. Tsaka add ko lang po na yung story dito sa Araro, it all started with Ate Rob. Kaya nabuo ang Araro, mag-end din sa kanya yung Araro. Yeah. So siya yung pinaka-may importante role. Kala ko mas maararo siya. Pero nakakatuwa no, na after all these years, talaga naman ito, umaaliba pa rin sa pelikula si Mr. Ronnie Lazaro. Yeah. Kayo ba? Hindi siya tatanungin ko, ipasa ko kayo. Mamaya ko siya tatanungin after. Kayo ba, itong mga stars dito, kayong anim, napanood niyo ba yung mga napakagandang mga movies ni Mr. Ronnie Lazaro? Kasali siya sa Boatman, tama ba? Oro Plata Mata, di ba? Oo, nag-boat siya sa mga yun. So kayo ba napanood nyo? And ano na-feel nyo nung kasali si Mr. Ronnie Lazaro dito sa Araro? Okay. Si Tita Ronnie, nakasama ko na kasi si Tita Ronnie sa Adar Nagar. Ayan, magkasama kami. And ayun, nung nalaman ko na magkakasama ulit kami, sobrang, syempre, nakakataba ng puso kasi isang batikal na actor ulit yung makakasama namin para sa pelikulang gagawin namin dito sa Viva Max. Sobrang honor. Ayun po. Dito muna tayo sa kapag-class na dito. Ganda niya, paano nyo nararamdamin na ako kanina? Sabi ko, ba ito? Sa lamin? Pero iba ka na. Sa lamin. Dali ka nasagot ka na tayo. Tinitigan niya ako mabuti. Magkahuwid na rin. Pero mas maganda ako ng buti. Yeah, so yan, kailangan ko makakasama ko si Ronnie Lazaro. Napakagod ba yung mga movies niya before? Nasa ano na rin yan eh, nasa YouTube, oo. Opo, napapanood. Pero napapanood ko na po siya sa TV dati. Bata po. Tsaka nasa YouTube ano siya, tinanong ko lalo na yung Oro Plata Mata, digital restored po siya. Yes. Saan mo siya napanood? Sa TV lang din po. So, nung nalaman kung kasama niyo siya dito sa Araro, lalo na proud ka na gagawin mo itong movie na ito? Lahat po kasi ng mga character, halos karamihan po is veterana na rin po. Lalo-lalo na po si Sir Ronnie. Kaya po, isang karangalan din po na maging parte din po nitong movie na. Thank you. Yan. Dahil dito sa pinaka-choir niya, yan. Ana. Hello po. Ayun, isang karangalan nga po na makatrabaho si Sir Ronnie. Dahil napapanood ko lang po siya dati sa Kadenang Ginto. Ayan. Tapos ayun, parang sobrang exciting. Kaso wala naman po kaming excited. Iba nung Ashim sa naman. Ikaw yung kakailangan. Ako po, I've met Tita Ronnie before outside work. Dahil po sa tita ko, si Tita Lara, dahil nagsama po sila sa Ikaw Lang Ang Mahal. So, ayun, nagkita po kami, and then, alam mo yan, parang starstruck ka pa rin kasi nakakakita ka ng mga legend actors talaga. So, before pa na, nag-usap pa kami na, sana maka-work ko sila, gano'n. And, nung nalaman ko makakasama ko si Tita Ronnie, naisip ko, oh my God, it finally happened. So, sobrang honored talaga na makatrabaho ang isang Ronnie Lazaro. Yan, okay. So, eto si Matt at saka si Vince. Medyo iba yung tanong ha. Nang malaman, first time niyo ba pareho naka-work si Mr. Ronnie Lazaro? Yes po, ako first time to work with Tito Ronnie. Yeah. Ikaw, Vince? Unang pelikula ko mong bata pa lang ako. Si Tito Ronnie agad yung nakatrabaho. Pero syempre ngayon nagpapasexy na kayo. Okay. Nung malaman yung siya makakatrabaho, the first day na kasama niyo siya, naghihi ba kayo ng advice sa kanya? Kasi siya noon, grabe. Oo. Or mas take niya ba kayo? Or nagawa niyo na yung mga
pagbuyang-yang niya na ginawa. Grabe sila ngayon, mas grabe. Mas grabe. Pero, nagbuyang-yang na ba kayo? Siya kasi nagpunta, di ba? Sa naliligo kayong scene sa sa Oro Plata, di ba? Yung mga sundalo, di ba? And even sa Boatman, kayo ni Sarge, grabe, di ba? Kayo ba, nakita niyo yung mga eksena niya? Sino mas bongga, mas grabe? Yung sa akin, obsolete na yun. Obsolete na, kumpara sa kanila. Yan, sinasabi niya na mas grabe kayo. Ako, wala pa akong napanood ng frontal dito. Pero alam ko, matagal siya. Pero wala pa akong nakita sa akin. Yes, so ako, first time working with Tito Ronnie. And nung nalaman ko yun, syempre na-excite, at the same time, kinabahan. Diba? Kasi alam ko na he's a serious actor and one of the best ones talaga. So, sa part ko, yun nga, kinabahan na kailangan ibigay mo rin yung best ko sa mga eksena na kasama si Tito Ronnie. Okay. Syempre, ito na kay Tito Ronnie, Mr. Ronnie Lazaro. Wala kayong kapupas talagang mabili kahit sa TV, kahit sa Viva Max. Ang dami rin mga veteran actors na rin na katulad nyo na kayo nagbibida, di ba? Ang dami na yung mga pelikula na bida, maganda yung role. So, ano pong masasabi nyo, Tito Ronnie, na yun nga, yung mga, anyways, ano pong masasabi nyo na hanggang ngayon yung importansya binibigay sa inyo ng mga taga-industriya? I can only speak as an actor. I think ang pag-aaral ng craft, patuloy yan. Parang kasi buhay yan gumaganap tayo ng buhay. So, ang buhay makulay, malawak. Universo siya, marami siyang anong mga nuances ng buhay. Palagi kang nag-aaral in my case. And then of course, aside from that, galingan mo yung pagganap mo, mahalin mo, but be a professional also. And dapat maganda rin yung PR mo sa tao. So, para kung talagang niyakap mo at pinakasalan mo na yung karir na yan, at dyan ka na tatagal, dyan ka na matatapos, mahalin mo na lahat. Yan po. Yeah, thank you. At syempre, congratulate ko kayo totally itong lahat kayo, itong aralan ng totally. Ang bongga kasi, di ba, yung Viva Max, kahit syempre, sexy, ganyan. Pero pagkaganda ng movies, di ba, ang gagaling ng artista, like sabihin mong sexy star, bone star, si Rob niya kanina puli-puli si Tito Mario na ang galing umarte. Even naman si Micaela, ang daming movies niya na talagang pinakita, hindi na ako bone star or sexy star. I can also act. Actually, may mga iba mga na-nominate na best actors na, di ba? So, nakaka-proud na, dati kasi, pag di ba mas, kasi sexy, bone, pero ngayon parang, sobrang proud, di ba, na mapagmamalaki mo na mga kalidad yung mga pelikula. So, good luck with Araro. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. That was Jude Larina from Bad News Online. Up next, we have Miss Dalia Carvajal of Inquirer. Hello. My parents patuloy pa akong amigo for a long time friend. The one and only Alamat, Ronnie Lazaro. Pero bago ko tatanong ko doon, batiin muna natin siya happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Anyway, ang question ko, sa lahat ng movies na nagawa mo, amigo, ano gusto mo ma-remake pero Viva Max style naman? Para for the younger generation. A remake ng mga classic movies mo. Hindi ko pa naisip yun. Kung sakali siguro, yan, of course, I will not play the same role. I could play, of course, the father for that, let's say, Boatman. Tatay naman ako ng Boatman. Sino mag-Boatman? Si Vince ba? Sino sa tingin mo sa mga Viva Max stars ang karapat-dapat? Hindi ko pa rin naisip yan. Ang dami rin nila magagaling sila.
most willing. Sa boat man. Oh, I'm sure, yeah. Nambalo natin kay boss. Nagmukha lang nga talaga yung luma yung sa akin kumpara sa ginagawa nilang yun. Hindi luma vintage. Thank you, Jim. And for yung buong cast, no? Kasi yung movie niya parang is about revenge, no? So, anong thoughts niyo about revenge? I'll start with that. I don't know that, but to me, forgiveness is the antidote for revenge. That's all. Good. Okay, thank you. Yun, sinabi ni Tito. Hindi, siyempre, madaling sabihin, pero kasi kami, yung kabataan ngayon, sa edad namin, mapupusok kami, di ba? Kung ano yung paniniwala namin, talagang ayun na yun. Paglalaban. Di ba? Ipaglalaban mo. Tsaka, okay lang din magkamali, para mas lalo kang matuto, tumatag. Dito kasi, bandang muli, di ba kasabi niyo, may revenge. So, yun, mali yung ganun. Pero ngayon, natuto na ako. Ayan. Ayan, dagdagan pa lang sinabi ni Tita Ronnie, acceptance. Ayan. After forgiveness, acceptance. Acceptance. Oo, sige. Ako para sa akin, revenge na yan parang poison. So, laklak ka ng laklak, and then, ikaw rin yung talo. Correct. Para sa akin naman po, siguro pag-isipan nyo munang maigi bago kayo gumawa ng isang bagay. Kasi minsan hindi malaki yung makikreate nyo sa isang bagay lang na ginawa nyo, di ba? So ayun, para mag-isip mo na kayo. Ako po, depende. Kung sa relationship, gumaganti po ako. Gumaganti ako. Hindi kung naging masaya ka dyan, o dapat maging masaya din ako doon. So, nagawa mo na yung real life na? Nagawa ko na. Pero yung mga kumari, pumaparty siya, paparty din ako. Yung mga ganun lang naman. Pero ganun din kasi ako eh. Pagdating sa relationship lang, yung mga jowa, gano'n. Pero happy pa ng jowa ko. Pero sa friendship, nagpo-forgive ako. Pero hindi ko nakakalimutan yung ginawa mo sa akin. So, ngayon, pero before gano'n ako, ngayon naman, cut off na. Ika-cut off ko na yung mga tao. Kasi mas okay na yan, mas may peace na ako doon. Thank you. Thank you. Para naman po sa akin, wag po tayo magtanim ng sama ng loob po sa puso natin kasi po, hindi po magandang kalalabasan dito. Sa story po, marami po siyang taong nadamay para sa paghihiganti na po. May mga tao rin po nasaktan. Siyempre po, in love po sa kanya, yung iba. Yun lang po. Parang yung tagline ng movie niya, magbayo ay video. Magtanim ng sama ng loob. Thank you. Good luck. Thank you very much for your questions. That was Miss Dolly Ann Carvajal of Inquirer. For our next question, we have Ben Navos of Marites University. Ako daw. Hello po. Ray. Gusto ko, tanong ko dun sa mga inararo ni Vince dito sa... Oo. Ano yung mga style ba or what? May mga pagkakaiba, may mga differences ba yung klase ng pag-ararong ginawa ni Vince doon sa mga leading ladies? Sa mga araro niya, sorry ha. Oo, okay lang. Kasi gusto, yung pagbayo ay di biro. Yung farm nito, palay ba yung binabayo dito? Bukod dun sa iba pang, connotation. Tao. Talaga? Hindi gusto ko malaman, ano yung pagkakaiba ng estilo ni Vince pagdating dun sa mga eksena ng masiselan niya? Diba? Oo. Ano po, ang una ko po kasi love scene, si Sergio Diaz po. So, ako po yung parang gumagalaw doon. Then, dito lang po sa Rositine, siya po yung first time na parang, siya po yung gagalaw. So, nagulat po ako kasi sobrang wild niya po.
Sobrang what? Magaling po talaga siya. Di ba? Ganon din ba sa iba? Wild po si Vince. Confirm. Hindi, si Vince kasi, naka-work ko na si Vince before sa Boso Dos. Pero yung ex niya nanapit doon, mild lang. Pero dito naman sa Araro, iba. Iba siya kasi parang, more like, minsan siya yung boss. Okay. Saka minsan ako. Kasi ako yung may parang hidden na pagtingin kay Vince. So gusto ko siya pero sinusungitan ko siya. Pero ayun, inaakit ko rin siya. So, minsan ako yung bossy sa kama, minsan siya. Sino pa ang nakararating? So, ako po, ayun. Ako naman po, nung mga last movie ko, sila po yung lagi gumagalaw naman. So ngayon, ako po yung aggressive dito. Ako yung mas wild sa kanya. Ako yung mas laging nagyakayay. Ganun po. Ayun po. Anong masasabi mo, Vince? Ano yung mga ibang estilo ginawa mo sa estilo? Naararo mo sa series? Yung wild talaga, silang dalawang magkapatid. Kasi nga may revenge. Hindi lang wild kasi merong kumbaga damay pamilya sa pamilya na to eh. Meron akong pamilya dito kung bakit ginagawa sa kanila to. Lagi ako dito nag-isip na parang PI, magkikita rin tayo yun. Laging nasa utak ko yun. Tapos, lagi akong, yung talagang may galit sa kanila talaga. Galit. Bigay. Ayun po. Ano yung sinabi nila? Pero yung magaling kay Ara, down ako doon. Parang siya yung kainahan ko. Ganun mo. Ay, yung isang si Matt, may iniraro ka din ba rito? At ano naman yung klase ng estilo mo na ginawa? Ang hirap sabihin kasi yung kwento eh. Pero meron, isa po doon ay si Ces at si Rob. So, magkaiba yung estilo, magkaiba rin yung intensity. So, siguro panoorin nyo na lang para malaman nyo kung gaano kaiba yung intensity. Pag mga ganung eksena ba, binibigyan ko ng freedom ng inyong director or paano ka nakikipag-call para magawa yung mga ganung masisena o matitindi? Well, definitely kay Director Lee, may freedom ka to do kung ano yung to do your part as an actor, diba? Para gumana yung creative thinking mo, creative side mo. At the same time, binibigyan ka niya ng direction. Pero one thing I like kay Direct is yung pagbibigay niya ng direction is more like encouragement. Kesa dun sa Direct na, ito yung gawin mo. So, ayun, nakakatawa. Okay, thank you. May nagdagdag Vince. Ito na ako sa aking dear friend. Happy birthday, Ronnie. Ano tawag dito? Paano masasabi mo dun sa naging evolution ng pagtatackle ng mga intimate and sexy scenes during your time sa panahon ngayon na nakikita mo ito sa younger generation? Hindi ko masabi yan sa isang paragraph siguro na pero nakikita natin ng pangit naman sabihin, mas sagad na ang morality talaga. And it's a different kind of generation. Sometimes I question myself, this is more art or the past? Kasi expression yan. So wala akong kung mas malawak ang freedom nila. Mas matapang ba sila ngayon? Mas matapang sila ngayon. Tsaka, although matapang na din yung ginawa ko, pero tingin ko mas relax ang director to squeeze them from performing this mga love scenes. Mas madali sa director ngayon kaysa noon. I think, that's all. Speaking of Direct Topely, dahil kakilala rin naman natin siya gumagawa ng mga ibang genre, sabi mo kanina parang tinanggap mo yung offer or yung role kasi gusto mo siyang makatrabaho, young mind.
So, anong nakita mo ngayon sa kanya? Anong masasabi mo sa klase ng direction mo? Very cool. Very, almost like Labias na hindi siya, yung direction is subtle. You're not tense, you know. Storytelling. Walang pressure. Pero, because I have not seen any of this film, gusto ko makita yung visual. Kasi visual na, of course, cinema is visual. So, si Topel, matagal na yan na mga grupo yan ni Raymond Red na mga Nissan Mall fan. Of course, mga cousins yan, na Roxy, mga artists. Roxy. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you very much. That was Betnabos of Marites University. For our next question, we have Irvin Santiago of Bandera. Kay Vince muna. Vince, kasi sunod-sunod yung mga movies mo na talagang hubad-hubaran. Wala bang sawa factor or pagod factor? Parang hindi mo ba naisip na parang paulit-ulit yung paggawa ng sex scenes? Hindi ko po naisip yun kasi po ginagawa ko to kasi may kwento po yung araro naman. So hindi lang siya basta hubad lang kung bakit. Diba? Dito pinakita ko kung paano babuyin yung pamilya ko na kaya kong higitan. Times 3 yung ginawa nila sa pamilya ko kung bakit ko ginawa yung iba-ibang pag-aaral sa mga babae ito. Ayun po. Kaya sa mga ilang ginawa ko, magkakaiba lahat sila. Lalo-lalo na ito si Direk Topel. Isa ito sa pinakapaboritong director pag may mga bed scene. Ayaw niya ng mga position ko na ginawa ko na sa lahat ng Viva Max. Dito, pagod ako. Pagod ako dito. Kasi hindi ko pa na-experience sa totoong buhay. Tsaka parang namulat ako na meron palang ganung posisyon na okay na, grabe na. Oo, meron sa kanila. Na, kasi si Direk Topel, tuwing meron ano pa lang bago ako mag-tubero, yung L ko pa lang sa L, director ko rin po siya sa L sa series. Tapos tubero, tapos ito ngayon. Lahat po yun, lagi siya may pa-example sa akin na, Vince, kaya bang gawin to? Tapos nagugulat ako doon, parang, Direk, grabe yan ha? Sabi ko, okay yan ha? So, ginagawa namin. Ganun po. Sa cast na lang, ano yung pinakamahirap na ipinagawa sa inyo ni Direk Topel sa araro? May isang eksena kami ni Vince na sobrang, na-shock talaga ako. So, nag-worry din ako kung magagawa rin ba ni Vince. Kasi parang, alanganin siya eh. Pero, one take lang nagawa namin ng diretso. So, sobrang nakakashock, kaya abangan niyo yun. Yung sa amin naman po, hindi naman po ako nahirapan. Pero yung pinagpaatayo, yung sa bukid. Ayun po. So, maulan din kasi nung time na yon, kaya maputik, mahirap kapag once na nakasapatos ka pa, kaya kailangan namin magpaa para magawa yung shoot niya. Siyempre, as an actor, kung ano yung bibigay sa'yo, dapat gawin mo. Ayun po. Sa akin naman po, siguro may isang eksena ako doon na parang wait, pwede ba yun? Ito na lang. May iba-ibang emosyon ako doon na parang gusto ko, na ayoko, na dapat iiyak ako na nasasarapan ako. May ganun po akong eksena na medyo nahirapan ako. Sabay-sabay ko. Sabay-sabay po dapat. Yun po. Ako po, meron scene sa shower. So, kailangan makita yung mukha ko dun sa camera. Kaso, yung angle niya is kung saan yung buhos ng tubig. So, yung mata ko, parang ang sakit na hindi ko maidilat, pero kailangan nakadilat ka. So, nahihirapan. Yung sa sa threesome po. First time ko po na yun po yung mahirap sa amin na hindi namin alam kung paano ang gagawin mga positions, mga ganun po. Kaya doon po ko nahirapan.
Sir Ron, nahirapan pa ba kayo, Sir Ron? Wala pa akong inararo. To me, ang mahirap is, kaya, kudos to the crew, the production. Kasi sinisqueeze namin yung mga sarili namin para naman tapos. Tapos it's raining, puti. Buti na lang, sanay tayo sa independent cinema. So, hindi ka pwede maghanap ng wala. So local lang sa mga pangyayari. Pero, grabe yung crew. Grabe yung crew. Mabuhay sila. Thank you very much. That was Service Santiago Bandera. For our next batch, please do stand by Dominic Rea of Hata and Abati Tonight, Romel Gonzalez of PEP, Mark Ribador of Entertainment Web, Robin Ogawa of Manongganap, and Matt Suzara of Coachella Lovers. Our next question will be coming from Dominic Rea of Hata and Abati Tonight. Thank you, Chief. Kaya ano na lang kay Vince, isang tanong lang to. Yung magpayo ay tibiro, nakakapagod talaga. Nakakangalay, nakakahingal. Ubus ang ubus ang energy. Araw okay din, di ba? Mas exciting. Saan mo mas gusto? Nang aararo ka o babayo ka? Parang nakakapagod po yun. Kasi dito po, akong ginagawa po namin ito. Wait, sa movie ha? Opo. Nakakapagod po lahat. Kasi one time, yung mga first day namin, nagkaroon agad ako ng bedside sa kanila. Tapos sabi ko, sige, okay, ginawa namin yung first bedside. Tapos the second day, tinanong nila ako, tapos tinanong ako nila mga Iris, sabi ko, man, kasi gano'n ganito kasi yun. Ang haba ng sequence ngayon tapos ang habang mga dialogue namin. Pag ginagawa namin yung bedside pa lang, kunyari, lunch. After namin na lunch, mga 1 or 2, back to set kami, then, tawag dito, bedside na. Nakakaubos ng energy. Hindi nagtutugma yung dialogue sa utak ko kasi yung katawan ko pagod na. Pag nag-bedside kasi kami talagang binibigay na rin namin yung parang ipaulit-ulit. Yun nga lang, kailangan mag-take to because change angle, natural naman po yun. Kaya lang mahirap po kasi from the top, uulitin nyo lahat ng ginawa mo. Kung saan ka naghubad doon, kung saan mo inangat yung paan ng babae, lahat yung nakakontribute yun. So nakakapagod po. Magaling din sumagot si Venus in fairness. Oo, cute. Ayun na. Si Rob, ano yung sa lahat mga ginawa mong pelikula sa Viva Max? Ano yung pinakamatinding nagawa mo ng sexy? Nasa pelikulang Araro ba? O dun sa mga ibang pelikula? Sa ibang film po. Yun po yung sabihin ko. Sa Virgin Forest po. Magkasama kami dun ni Vince po. Yes. Kasi talagang daming lalaki na pumala sa akin. Kasi ganyan na lang, naswa ko. Thank you very much. That was Dominic Rea of Hata and Abati Tonight. Up next, we have Romel Gonzalez of PEP. Ngayon, sa cast, simulan natin kay Ara. Well, alam naman natin na inain ng Viva Max. At kapag sinabi ang artista ng Viva Max, malakas ang dating, madami nagpapantasya. So, my question is, starting with you, Ara, and kay Jessa. Anong nararamdaman nyo kapag nalalaman nyo marami nagpapantasya sa inyo? Para sa akin po, hindi ko sila iniisip kasi yung mindset ko, they can watch but they can touch. Yan, yun po. Niisip ko lang yun na art naman itong ginagawa namin. Artist kami. So, ayun po. And of course, follow-up nga din yun. Ganun nga. Follow-up din para sa inyong lahat. Sa inyo ba, pag nalalaman yung madami nagpapantasya sa inyo, flattered ba kayo or na-offend kayo? Kasi yung iba flattered pag madami nagpapantasya, yung iba na-offend. Sa kaso ninyo? Sa akin po, siguro, depende sa pag-approach Pero nakaka-flatter din naman kasi parang nagagandahan sila sa katawan mo. Pero depende po talaga sa sitwasyon. Depende sa pag-approach nila. Matthew, ikaw? Ako po, honestly, noong una hindi ko siya naisip Pero flattered, syempre.
At the same time, parang natawa na lang ako. Talaga ba? May nagpapantasya sa akin. Pero, okay. Talaga, nagulat ko. Flattered siya. Pero flattered. Si Mikael. Ako po, hindi ko rin pinapansin pero nung may mga times na may mga nagme-message sa akin, nagsisend sila ng mga picture ng ari nila, ganyan. So, yun na yung na-offend na ako. Na-offend na ako doon. Pero kapag sinasabihin lang ako na, uy, pinapatangkad mo ko, ganyan. Natatawa na lang ako. Hindi good for you. Hindi good for you. Keep it up. Pagpatuloy mo yan, mag-subscribe ka lang ng mag-subscribe. So, ayun. Yun yung akin. So, yun na lang kasi may nagpapatanong din na kung may time na nabastos kayo, yun, gusto sa'yo, pag gano'n na ang dating, nababastos ka na. Kapag nababastos na, kayong mga comments, ganyan, sa mga post, so, i-restrict ko na lang or block, delete, yan, para, kasi kapag may nakita silang isa na nagkanon, gagaya yung iba. So, kapag may nakita na akong isa, i-delete ko. Kasi meron din mga instances na sa post ko mismo, pinabash naman nila yung mga ate ko, ganyan, o kaya yung mga pinsan ko. So, parang dead ma, i-delete ko na lang, kakwento ko muna sa kanila, chichismis ko, tapos, ayun, dead ma, delete, block, ganon. So, para wala na lang kaming iniisip next time. Narinig ako nagtanong, paano ka daw nagpapatangkad? Siguro tanongin na lang si Micaela mamaya ng person kung ano yung ibig sabihin doon. Ikaw, Vince. Natatawa na lang, tinatawanan mo na lang. Kahit naman, nakakatuwa kasi, ibig sabihin, nakikita nila yung character ko doon. I mean, hindi naman nila ako kilala ng personal. Pero mas maganda, makabanding nila ako, cool din ako, makulit din ako pag nakabanding nila in real life. Kahit na sinasabi sa akin, sawa na pre, kita ko na yung puwet mo, puri yung mga gano'n. Sawa na sa puwet mo na naman nakikita namin doon. Gano'n. Okay lang sa akin. Hindi ka nababastasan? Hindi naman po yan. Thank you. Si Rob naman. Para sa akin, compliment yun. Ibig sabihin, nagiging, gumagana ka sa mga tao, may nagiging effective ka sa ginagawa mong craft. So, ayun nga, pag once na meron din naman na bumabastos, tinatawanan ko lang, keep it up, go lang, laban lang. Magpatangkad lang kayo. Magpakarami kayo. Ayun. Si Tito Ronnie, may isasagot ka ba? Kasi nung panahon ng Boatman, tsaka Virgin Force. Sige pa. Si Jessa. Hindi ko rin po masyadong pinapansin po kasi focus po ako sa goal ko sa pangarap ko po. Pero pag may mga bastos po ako na nakikita sa comments, mga ganun po, parang inisip ko na lang po na kailangan ko tanggapin yung consequences na pinasok ko kasi after na ako dito sa Viva Max. So, kailangan ko rin i-embrace na eto na ako. Kaya, hindi ko na po pinapansin. Pero, nabanggit mo yung goal, yung pangarap mo. Ano ba yun? Pwede mong i-share? Marami po Hindi lang po sa pagiging artista, kundi makaipon po. Parang gusto ko magkaroon ng bahay, lupa, negosyo, mga ganun po. Ayun. Thank you guys and congratulations. Thank you. Thank you very much. That was Romel Gonzalez of PEP. Alright, so for our next question, we have Mark Rabador of Entertainment Web. Hello, good afternoon. First question muna to Tito Ronnie. Tito Ronnie, isa ka naman gawa rin ang best actor. Nomination pa lang for supporting niya. And then, naalala ko lang nung nag-work tayo for the film Adarnaga. Yes. Unang pelikula naman ito ni Rob Quinto. Natanggit ko ito before sa akin na nakikita mo yung potential nyo. How is it na ngayon ulit naka-work si Rob, bumibida na rin siya sa pelikula? Wala talaga naman masyadong naging short lang. But, sana magkaroon kami ni Tito Ronnie. More long sequences to do. Pero you could hear naman,
see yung dedication niya to the craft. So, pag ganon, yayabong siya kasi ini-embrace niya yan eh. So, matcha-challenge siya sa iba pang dimension ng nilang to. Of course, everybody goes through this sexy part of the beginning sort of. You know? So, mataas ang hope ko for Rome. Any statement from sa sinabi niyo? Thank you, Tita Ronnie. Ayun, sana magkaroon tayo ng work po. Ayan po. Parang magkaroon po tayo ng mahabang eksena. Tayo naman kay Mika, isunod-sunod rin yung film mo, Mika. So, after Angela, then Stan, ikaw, meron ka pa bang ibang pinapangarap na gawin pelikula na kasi hindi nagawa naman kayo before yung panin mo. So, may iba ka pang magigala na sana makagawa na kayo pelikula? Oo, syempre naman. Marami. Tapos may mga, may mga movies din yung tita ko na gusto namin i-remake. Ganon. Pero tatlo na kami doon. So, marami kaming goal and pangarap na kaming tatlo yung magkakasama sa isang film. Pero, ayun, sana, hopefully, makaisa ulit kami. Yeah. Thank you. You have to excuse me. I would like to thank everybody for dropping by, especially the press. Napapagulong natin ang industriya dahil sa inyo. Of course, bagay lahat sa isang bilog na samahan. I have to go. Thank you very much. Thank you, Sir Ronnie. Take care po. Kaya maraming salamat. Alright, let's move on to our next question. It'll be coming from Robby Nagawa of Manila. Hi guys, congrats, ang ganda ng teaser. Okay, so that title is Araro or parang connected sa bukid, di ba? Kayo, meron ba kayong mga memorable experiences or sa bukid? Any, pwedeng wholesome, pwedeng hindi wholesome, or fantasy about bukid or province? So kayo, any fantasy pag nasa province? Or wholesome, pwedeng wholesome, pwedeng hindi. Go. Ako naman. In real life po ba? Pwede, in real life. In real life. Or may fantasy rin. Parang hindi pa ako nakakaano sa isang bukid talaga. Hindi ko pa na-enjoy yung bukid. Kasi parang hindi pa ako nakapunta sa bukid talaga. So work lang. Pero siguro kung ako may gagawin ako sa bukid, gusto ko sumakay ng kalabaw. Gusto ko ma-experience sumakay ng kalabaw, gusto ko ma-experience magtanim ng palay, kaya yung mga sumasakay ng kabayo ng kasi dito sumakay ako ng kabayo dito kasi trabaho naman. So gusto ko yung hindi naman siya trabaho. Ganun. Thank you. Ako naman po, hindi po kasi ako ma-force, mabukid. Kasi po, mabilis akong mangate. Ewan ko ba, makati ba lang ko? Pero naman po, pagdating naman po sa trabaho, wala naman pong problema doon. Hindi naman po ako nag-iinarte. Pero kung may gagawin man ako sa bukid, pwede din yun, yung sumakay sa kalabaw, or di kaya magtanim sa bukid kasi hindi ko pa na-experience magtanim. So, ayun po. Okay. Ako naman po, ayun. So ako po, mahilig talaga ako sa nature trip. Gusto ko yung parang magtatayo kayo ng tent, tapos mag-food trip kayo kasama may mga friends mo. Ganun po, ayun po yung gusto ko. Thank you. Next. Ako, wala rin maisip eh. Siguro fun memory lang sa bukid is yung mga hayop. Yun, pag nasa park ka, ganyan, makikita mo yung mga kalabaw, mga duck. So, habula-bulin mo sila, yun lang, masaya. Ako, hindi rin ako laking probinsya, laking Manila ako eh. Pero kung ako lang kakaganon, syempre yung restos din, yung uwi ng mga pamilya ko, di ba? Pag mga vacation, tapos syempre mga bahay yan, tapos magtanim na rin syempre, isa na rin magtanim yung mga pananim. Game ko talaga. Thank you. Ako
naman po, pangarap ko talaga magkaroon po ng malaking lupa, then maglagay po ng kalabaw, baka, yung mga mapagkakakitaan po, business, mga ganun po. Then, gusto ko rin po yung maraming mga tanim na mga kangkong, talong, para po, kahit wala kayong pera, is pwede naman kayo kumuha yung pangulam nyo doon, mga ganun po. Yung gusto ko sa booking. Okay, last question. Nakasama niyo si Sir Ronnie Lazaro kanina, di ba? Sa movie. Ang tagal niya na siya showbiz. So, ano sa tingin yung magiging sikreto ng longevity niya? Na para marating niyo rin yung longevity niya sa showbiz? Ako, sa lahat ng mga, pare-pareho po, mga veteran na nakasama ko. Isa na si Tito Ronnie dun sa nakasama ko, veteran sa ko. On time, lagi yan, kanina, si Tito Ronnie, naunahan niya pa ako dito. Professional. Yung isang sikreto na nakita ko, para gayahin namin na nagsisimula sa industry. Ayun, tama. Isa din yun sa on time. Makisama. Ano ba? Bumati sa mga staff, sa mga directors, sa mga, kahit sabihin natin, simpleng, simple lang yung character ng tao yan, kailangan matuto ka pa rin na batiin. Kahit na sinong tao na nakakasalubong mo. And respeto. Ayun po. So, ako po, attitude is a must talaga, and time management, self-discipline na din po. Ayun po. Sa akin, yung positive attitude. So, despite of any situations you're in, diba? Positive attitude palagi na. So, akin naman, siguro kung mahal mo talaga yung trabaho mo, yung ginagawa mo, siguro doon na siya mag-fall lahat eh. So, kasi kapag mahal mo yung trabaho mo, gugustuhin mo yung mga ginagawa, gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo yung mga kasama mo, wala kang, parang pantay-pantay yung tingin mo sa lahat. So, ito yun yung secret for longevity. Yun po yung pagiging professional po. Then, masaya po siya kasama talaga. Yung parang ina-enjoy niya po yung ginagawa niya dahil masaya din po siya. Tingin ko yun din po yung isa kung bakit tumagal din po siya. Okay guys, good luck sa movie. Thank you po. Thank you for your question. That was Erwin Agawa of Pananganap. And for our last set of questions, we have Matt Susana of the Cochera Lovers. Hello po, good afternoon. Question ko kay Vince. Nabanggit po kasi kanina na 6 yung naararo mo rito. Sa mga nag-aabang na Viva Max na loyalist kagaya ko, kaninong eksena yung talagang masasabi mo dapat nilang abangan dito sa nakasama ko? Parang lahat 1 to 4 eh. Favorite ko lahat 1 to 4. O, iba yung kay Jessa, ibang-iba yung kay Mika, ibang-iba rin yung kay Ara. Tsaka kay Sas Garcia. Sino ba? Wala na, ano? Iba po lahat eh. Lahat sila, iba-iba. Kasi iba, pag si Direk Topili, kagaya na sinabi ko, pag si Direk Topili, ayaw yung, kasi siya nag-direct sa akin sa mga una ko rin sa Viva Film, ay sa Viva Max. So dito, lahat, sabi ako natin gawin yan, ito, baguhin natin. Kaya lahat, parang sa lahat, talagang sulit lahat yung season 1. Kung hahanapin nila yung mga benching doon, ngayon, meron talagang mangingibabaw. Yun po. Thank you, Vince. Salamat. Last question na lang dun sa dalawang bago kay Ara sa kay Jessa. Since bago kayo sa Viva Max, sino yung parang look up to nyo na VMX crush na parang iniisip nyo na sana sa paghabang tumatagal ako maging ganun din ako? Ako po, para sa akin si Azzy talaga. Kasi ang galing niyang umarte. Gusto ko yung pag umiiyak siya talagang parang nakakaawa talaga siya. As in, kaya niya yung iba't ibang emosyon. Nakatrabaho ko din po siya. Actually, ginagay niya din po ako ng ulo. Ayun po. Thank you. Ako po si Angela Morena po, yung ate po ni Micaela. Una po lang po sinasabi ko na kay Micaela na
nagagalingan po talaga ako. Tsaka appreciate ko po talaga yung ganda niya, yung pagkamorena niya. Tsaka yung lalo yung pag-arte niya po, parang natural na natural talaga siya. Lalo po ngayon na magkakasama po kami sa movie, nagagawin pa lang po. Na-meet ko po siya na sobrang bait din po talaga, kaya pang idol po talaga siya. Gano'n. Thank you. Thank you very much. That was Matt Suzara, Launchera Lovers, and that concludes your Q&A. This time, please invite everyone to support your movie, and if you want to say your thank yous, this is the time. Let's start with Ara. So, ayun po, abangan niyo po ang Araro. Series premiere this coming November 19. Ayan. Audio on Viva Max. Yes po, maraming salamat po sa pagpili ng panahon at pagpunta po dito. At yan po, supportahan po natin Araro, directed by Topely sa November 19 na po on Viva Max. Jessa? Yan po, iniimbitahan ko po kayong lahat na manood po sa Viva Max ng Araro. Ito po, November 19. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Araro, directed by Topely. November 19 po mag-i-start ang first episode. And maraming salamat din po sa lahat ng nagpunta at sa mga press na nandito ngayon. Ingat po kayo pag-uwi. Ayan, first of all, thank you sa mga press na dumalo para supportahan kami dito sa Araro. So yan, makibayo na kayo sa November 19, Araro, magsisimula na sa episode 1, magbabayuan na sa November 19. Directed by Topely, only on Viva Max. Thank you. Hello po, maraming salamat po sa lahat ng dumalo ngayon dito sa Video Challenge namin. At abangan niyo po Araro, November 19, first episode directed by Topely on Viva Max. Maraming salamat po. There you have it. And congratulations in advance sa ating cast. This time, please stand up for a last photo walk before we wrap up. And please step forward sa ating cast. Please step forward. Okay. For updates on Araro, don't forget to like and follow Viva Max Philippines Facebook page. It's facebook.com/VivaMaxPhilippines, and for Twitter and Instagram at VivaMaxPH. Again, thank you so much to our cast and friends from the media and the bloggers for making time for this event today. This has been Jean Kylie, your host, and this time, if everyone is good, okay. Before we end today's press con, once again, muli natin panoorin ang official trailer ng Araro. To our cast, please stay on the side. Let's all watch your trailer. Laban na katulad ng lumayan, laban sa mayaman at makapangyarihan katulad nila at inagulo. Ahip siya.